Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tila nagtatangka nga itong pumasok sa loob habang sila ay nag-uusap. Wika nga nito, kung ayaw daw mawalan ng trabaho ng nagbabantay, mangyaring papasukin nga raw siya dapat nito sa loob. Sa pagdating nga ni Lucas ay tinanong niya agad ng kanyang asawa bakit daw bawal siyang pumasok. Paliwanag naman ni Vanessa ay simpleng meeting nga lang daw ang nangyayari sa pagitan nila ni Conrad. Tugon naman ni Lucas, simpleng meeting pero sinikreto nga raw ito sa kanya. Nakaligtaan na nga raw ba ni Vanessa na kailangan niyang malaman ang bawat meeting na pupuntahan nito sapagkat iisa lamang ang kanilang negosyo. Humingi naman ng pasensya itong si Conrad sa kanya. Sagot naman ni Lucas, wala nga raw dapat itong ihingi ng pasensya, lalo na't kung wala naman daw silang ginagawang masama at walang sikretong itinatago. Tugon ni Vanessa ay wala naman daw silang inililihim kay Lucas. Sagot naman ng isa, bakit hindi nga raw siya pinagsabihan na magmi-meeting pala silang dalawa ni Conrad. Paliwanag ng kanyang asawa ay ayaw na nga raw sana niyang istorbohin pa itong si Lucas, na pag-uusapan lamang daw nila kung papaano sila maghihigante sa ginawa nila kay Rachel at Adrian. Sa pagkakataong ito hindi na nakapagtimpi itong si Lucas at agad nga niyang hinawakan sa muka ang kanyang asawa. Mahigpit ang pagkakahawak ni Lucas sa muka ni Vanessa. Galit na sinabi nito na itigil na nga raw ni Vanessa ang ginagawa niyang pagsisinungaling, sabay duro nga dito kay Conrad. Ayon sa kanya, alam nga daw niya na may relasyon silang dalawa. Hindi rin naman nakontrol ni Conrad ang kanyang reaksyon kaya agad nga itong tumayo na tila nag-aalala nga sa kapakanan ni Vanessa. Sa galit nga ni Lucas ay tinawag niya na traidor itong dalawa. Ngunit tugon naman ni Conrad, isipin na nga raw ni Lucas ang gusto niyang isipin pero wag nga raw niyang sasaktan itong si Vanessa. Tugon naman ni Lucas, wag nga raw siyang turuan ni Conrad kung anong dapat niyang gawin sa kanyang asawa. Sagot naman ng isa, sa oras nga raw na pagbuhatan ng kamay ni Lucas ang kanyang asawa ay talagang siya raw ang makakalaban nito. Tanong ni Lucas, sigurado raw ba itong si Conrad sa mga sinasabi niya? Baka hindi raw niya alam kung ano ang mga nangyayari sa mga taong kumakalaban sa kanya. Matapang na tanong ni Conrad kung tinatakot nga raw ba siya ni Lucas. Sagot naman ni Lucas, natatakot ka ba? Tugon ni Conrad, baka nalilimutan nga raw ni Lucas na marami siyang nalalaman na sikreto laban sa kanya na maaari niyang gamitin upang ikasira ng imahe nito. Agad na binitawan ni Lucas ang pagkakahawak niya sa kanyang asawa at sabay nga silang lumabas ng kwarto. Sa labas ay patuloy pa rin ang pagtatalo ng mag-asawa. Ayon dito kay Lucas, yun na nga raw ang huling beses na magsisinungaling at magloloko itong si Vanessa. Paliwanag naman ng isa, hindi niya nga raw sinabi ito sa kanyang asawa sapagkat masyado nga raw itong busy kasama si Adrian sa pag-aasikaso ng kanilang kumpanya na siya namang gustong sirain nila Lena at Ramona. At ngayon, pati na nga rin daw itong si Miguel. Naisip nga raw niya na ayusin ang kanilang problema at kasama nga raw doon itong si Conrad sapagkat nais nga raw din nitong ipaghiganti ang kanyang anak. Sinabi naman ni Lucas sa kanyang misis na aalamin nga raw nilang pareho kung nagsasabi raw ba talaga ng katotohanan nitong si Vanessa. Tila naalarma naman itong isa kaya't pumayag na nga rin siya sa kagustuhan ng kanyang asawa. Aniya, sinubukan na nga raw niyang ipaliwanag kay Lucas ang buong katotohanan ngunit tila hindi nga raw ito naniniwala sa kanya at para makampante na nga ito, sinabi niya na panahon na nga raw siguro upang intindihin at alamin niya kung anong pinanggagalingan ng galit ng kanyang asawa. Hindi na nga raw siya makikipagkita pang muli kay Conrad at lalong hindi na nga raw siya mangingialam sa problema nila Rachel at Adrian. Sa apartment na tinutuluyan ni Jordan, isang malakas na katok ng pinto naman ang kanyang narinig. Nang pagbuksan niya nga ito ay nagulat siya sapagkat bumungad agad sa kanya ang kanyang ama. Aniya, papaano raw nalaman ito ang lugar kung saan siya nakatira? Sagot naman ang isa, yun nga raw kasi ang address na isinulat niya sa presinto. Agad naman na pinapasok ni Jordan ang kanyang bisita sa loob ng kanyang tahanan. Tanong ni Jordan kung ano nga raw ba ang pakay nito sa kanya. Sagot naman ng isa ay nais niya nga raw makahanap ng mga kasagutan. Aniya, humingi nga raw siya ng tulong sa mga narsiso sapagkat siya nga rin daw ang dahilan kung bakit nagkaroon nga raw sila ng ganoong problema. Kaya marapat lamang na sila rin ang humanap ng solusyon sa mga ito. Wika ng kanyang kausap, mali pa rin nga daw ang ginawa ni Jordan sapagkat tumanggap nga raw siya ng pera mula sa masasamang tao. At kahit saan nga raw ito tignan ay talagang may mali, maliban na lamang kung mayroon nga raw itong ibang pinaplano.
Kausap naman ni Ramona itong si Miguel sa telepono. Aniya, may mga nakausap nga raw silang stockholders na maaaring magbenta ng kanilang shares mula sa Royal Wellness patungo sa Harmony. Ngunit tila malalim ang iniisip ni Lena at halos hindi na nga nakasagot sa kanyang kausap. Tanong ng isa ay kung iniisip nga raw ba ni Lena itong si Mrs. Digna. Sumang-ayon naman agad itong si Lena. Dagdag pa niya, nagtataka nga rin siya kung bakit daw ginawa iyon ni Jordan. Tugon ng kanyang kausap, bakit naman daw hindi niya gawang tanungin ito? Sagot naman ni Lena ay tinanong na nga raw niya at ang sagot nga raw sa kanya ni Jordan ay hindi na nga raw siya konektado sa kanilang kumpanya ni hindi nga raw ito nagbigay ng paliwanag. Iniisip nga ni Lena, hindi raw kaya isang dahilan kung bakit nagalit itong si Jordan ay dahil sa ginawa nilang pakikipag-partner dito kay Miguel. Kaya raw siguro naisipan nitong umanib kay Dr. Lucas ay upang makapaghiganti ito sa kanila. Ngunit paliwanag naman ni Ramona, naiintindihan naman daw siguro ni Jordan kung bakit nila ginagawa ang mga bagay na yun. Kaya naman naisip ni Lena na baka kaya nga raw nagalit sa kanya itong si Jordan ay dahil nga sa nangyari sa kanyang nanay na si Digna. Sa pag-uusap naman ni Jordan at ng kanyang ama ay nagbigay nga ito ng isang payo. Ayon sa kanya, huwag nga raw sanang magpapagamit itong si Jordan sa pamilya Narciso sapagkat nababatid nga raw ng binata kung gaano katuso ang kanilang pamilya. Hindi nga nagtagal ay umalis na rin ang kanyang tatay at nagpaalam. Sa pagkakataong ito ay naiwan na nga mag-isa itong si Jordan sa kanyang tahanan na tila malalim ang kanyang iniisip. Ano naman kaya ang pinaplano ni Jordan at bakit naisipan niya na umanib sa partido nila Lucas? Abangan natin ang mga susunod na eksena dito lamang sa La Vida Lena. Don't forget to subscribe mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.